Magandang good evening sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes. Nako, at 3 ng Nobyembre. It's a Monday and ibig sabihin yan, tapos na ang ating undas. Tapos na ang All Saints Day, tapos na ang All Souls Day. And since tayo po ay nasa buwan ng Nobyembre, ang hinihintay na lamang po natin ay 52 days before Christmas. Ho, 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 ho! Merry Christmas! Oy, mga panahon ng mga nagbubunota ng mga munito-munita ngayon para mapaghandaan ang kanilang Christmas party, di ba? Kailan ang Christmas party nyo? Meron na ba kayong scheduled Christmas party? O pangarap din lang yan? Ay, isang magandang gabi yun sa inyo. Ito si Brother June Banaag, ang inyong kaibigan at kapatid hanggang mamayang alas 10 ng gabi dito po sa 105.9 True FM. Tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9, sa 106.7 sa Davao, Cebu at Negros, 101.9, sa Cagayan de Oro City, 101.5, 99.9 True FM sa Dream Radio sa Ormoc City. At syempre, ang Tacloban City po ay nakikinig sa 107.9 FM Cabosas Radio. Tayo rin po ay napapanood sa True TV, sa Signal Television, Channel 19, at sa Satellite. Siyempre, bukod po dyan, bukod sa television, tayo rin po ay kasabay na papanood sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lamang po ninyo ang @TrueNetworkPH. @TrueNetworkPH. Kumusta po ang inyong undas? When we say undas, All Saints Day, di ba? Pero dapat kasama dyan, All Souls Day. Now, nakadalaw ba kayo sa inyong mga patay? Nang dumalaw kayo, nakapag-alay ba kayo ng prayers? Para kasi karamihan sa dumadalaw sa mga puntod, nalilimutan ng mag-alay ng prayers para dun sa kanilang mga mahal sa buhay na mga pumanaw na. So, in others' word, wala lang, kainan, kwentuhan, chikahan, ganon. At kung mayroong tong-its, yun, makakapag-tong-its pa rin. Ay nako, All Saints Day. Ano yan? Marami nagpuntahan ng All Saints Day sa sementeryo. Actually, yan po ay araw para sa mga santo at mga banal. Ang All Souls Day para doon sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw na hindi pa ho natin alam kung nasa langit. Sino sa atin ang makasisiguro na ang ating mga mahal sa buhay ay nasa langit na? Sige nga. Garantisado ba yon? Pag namatay, sa langit ka na? Ay, yung tatay ko nga, hindi sigurado nasa langit na eh. The worst, siguro, maswerte siya pag napunta siya sa purgatorio. Swerte siya pag napunta siya ng purgatorio. Sana, di ba? Yun ang ating hinihiling sa Panginoon na sana mapatawad yung mga kasalanan at kahinaan ng mga pumanaw na yan. At yung mga pumanaw naman sana may remorse. Di ba? May remorse at nagtitika. Anyway, pagbabalik ko natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Lunes at 3 ng buwan ng Nobyembre. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan
at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes at 3 ng buwan ng Nobyembre. Ngayon po ay kafiestahan ng isang dakilang Dominican saint na kakulay ni Brother June, although hindi kulot ang buko. Siya po ay buhat sa Lima, Peru. Ang kanyang pangalan ay Saint Martin de Porres, OP, Order of Preachers. Hindi masyadong mataas ang aral ni Saint Martin de Porres at maraming mga very humble position sa kumbento, sa monasteryo ang ginampanan ni Saint Martin de Porres bilang isang doorkeeper, barbero, at sang-ayon sa kasaysayan sa Saint Martin de Porres ay malapit din sa mga hayop katulad ng pagkakakilala natin kay Saint Francis of Assisi. Ngayon ang kanyang kafiestahan, isang dakilang Santong Dominikano na kaanib ng aming kongregasyon, si Saint Martin de Porres, Order of Preachers. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 15 o 14 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas, talata 12 hanggang 14. Sinabi naman ni Jesus sa naganyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo. Dahil aanyayahan ka rin nila at sa gayon ay susuklian ang iyong ginawa. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka. Dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alas 8:44 ng gabi, atin pong alamin kung anong aral sa buhay ang ating matututuhan ngayon sa ating Pez to Pez, hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face-to-Face Harapan na mapapanood sa inyong TV5 Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga bago mag-Eat Bulaga. Kasama po si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po dito ang harapan tagapayo si Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng True FM at True TV. At kung nais po ninyong magpadala ng inyong komento, mensahe o reaksyon sa episode dating ipalalabas ngayong gabi, pwede ho kayong mag-post sa ating comment section ng ating live stream or pwedeng magpadala ng inyong mensahe sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Narito po ang ating bagong episode, pinamagatang Rags to Witches. Narito. Mga gumagawa ng basahan, nag-away. Oy, di ba? Malaking industriya sa atin yan, yung paggawa ng basahan. Kasi yung simpleng biro para sa isa, panlalait na raw ang dating naman dun sa kabila. Kaya
mula sa basahan, rags na kanilang ginagawa. Sumiklab ang laitan at alitan na para bang sumpa ng kulam na lumamat sa kanilang samahan. Ha? Talaga ba? From rags to witches. Si Ani, binubuli at ginagawang katatawanan. At buti na lang to the rescue ang pinsan na si Marjorie. Yan si Tinay, wala pong ginawa yan kundi bulihin yung pisang kong si Ani. Eh kasi, no read and no write daw si Ani. Oy, Ani, binibiro lang naman kita na hindi ka marunong magsulat saka magbasa. Nagsusumbong ka pa sa pinsan mo, kapal talaga ng mukha mo. Tandaan mo yan, Tinay. Kung ginagawa mo, may balik sa'yo. Hoy, Marjorie, binibiro lang naman ni Tinay si Ani. Masyado niya naman siniseryoso. Hindi porket biro, bully na kagad. Kaya ikaw, Tinay, tigil-tigilan mo na yan. Tao din yun. Hindi lang siya marunong magbasa at magsulat. Pero may damdamin siya. Sasaktan siya sa ginagawa mo. Hanap buhay pero parang naging hanap away. Pasmado raw kasi ang bibig ng isang katrabaho kung makalait. How true! Eto na ang dalawang magkatunggali, Marjorie at Tinay. Harapan na! Marjorie, ano ang problema? Nagre-reklamo po ako para po dun sa pinsang ko na binubuli niya. Ba't hindi pinsan mo magreklamo? Kasi no read, no write po siya. Kung baga parang ako lang po yung nag-aano sa kanya. Nagpapakaate siya. Siya ang nagsasalita. Pero nagtitinda. Naggagawa po kami. Kami po yung nag-a-assemble. Okay. Tapos may ng basahan. Tapos may humahango lang po sa amin na Okay. para maibenta nila. Anong klaseng pambubuli? Nandiyan yung sinisiraan niya kaya siya daw, nagre-reklamo daw yung mga buyer kasi mali-mali daw yung gawa ng pinsang ko. Eh, totoo ba? Hindi po, kasi magkasama po kami gumagawa nun eh. Okay. Tinitignan ko po yung gawa niya eh. O bakit sa palagay mo inaapi niya? Sabi mo, yung iyong pinsan. Hindi ko po alam po anong problema niya. Walang sinasabi. Po, tapos ang hilig niya po yung malapit lang yung tindahan, uutusan mo pa yung tao. Oh. So kumbaga parang naaapi, naaabuso. Opo. Naano po ako sa pinsan ko kasi wala po siyang ginagawa. Hindi po siya nagre-react. Anong epekto sa pinsan mo? Parang wala lang po sa kanya, kaya kumbaga parang pinagtatanggol po siya. Sinubukan mo na siyang kausapin, komprontahin. Kaya nga po kami nag-away kasi sinabihan ko po siya na tigilan mo na yung kagaganyan mo sa pinsang ko kasi abusado na, sobra na. Lagi na lang daw pinagmumukha na no read, no write. Opo. Bakit kailangan ba ng marunong kang magbasa at magsulat sa paggawa ng basahan? Ang ano po dun sa pagbibilang po, kasi sa isang bundle po na binabayaran sa amin ng halagang 5 piso, 36 pieces po yun. Eh hindi po niya kayang bilangin. 36 pieces, 5 piso lang? Opo. Wow, sobrang mura. Ang baba naman, bakit? Ano, labor pa lang yun? Opo. Yung materialis kayo din ang naghahanap? Hindi, nakikigawa lang po kami sa kapitbahay. Labor lang. Ang baba pa rin, 5 ate. piso lang po Baba pa talaga rin. sa amin. Kasi sa paggawa ng 36 na piraso ng basahan, gaano katagal yon? Depende pa po sa klase ng tela. Kaya nga. Para maka 500 ka, 3,600 na basahan ang gagawin mo. Galing mo Kung mag-math. akat basahan. Oo. Pagkatapos nun. Nag-calculator. Ang bilis, di ba? Talino, sorry. Okay, pero teka muna. So, ano ang take-home ninyo sa bawat araw? Sa isang araw, minsan pinakamababa po, 150. Ang baba. Ano ba yun? Ang sakit-sakit na sa kamay yata, no? Parang dapat pang ireklamo niya yung ano niya, employer niya eh. Oh, sino ba employer nyo? Kapitbahay lang din po. Kapitbahay lang din ninyo? Baba, alam mo, suggestion ko sa'yo, rumekta ka na, cut the middleman out. Kayo Oo. na magbenta ng basahan. Wala nga po pampuhunan. Hindi, ha? Ayaw po ba? pampuhunan. Ako bahala. Ano ba puhunan? Ilang basahan? 200 na basahan. Oh, wow! Ilang kailangan? Wow!
Pakinggan naman natin ang depensa ni Tinay. Siya ba talaga ay nang aapi ng pinsan ni Marjorie na no read, no write at inuutos-utusan pa kung ano-ano pang naririnig sa kanya? O Tinay, meron ka bang galit doon sa pinsan niya? Wala po. O, wala. Wala naman eh. Pero... Bakit Wala po akong galit sa pinsan niya. Hindi, totoo ba na pinagsasalitaan mo ng ganon? Opo. Oo, okay. Bakit mo pinagsasalitaan ng ganon? Kasi po yung gawa po kasi niyang bilog. Dapat po, nasa tamang bilog po kasi yun. Hindi po pwedeng lumagpas po yun kasi ako po yung nagmumugmog. Bali sa loob ng 36 pieces na basahan, ang kinikita ko dun sa mugmog, 7 pesos. Pero po yung pagsasalansan po niya, 5 piso lang po. Okay. Ngayon, yung kumukuha po sa amin ng basahan, pinagagalitan po kasi ako. Kasi nga, dahil nga po yung pinakabilog po na na papel po, sumusobra po kasi yung gawa niya. May pattern, tas hindi niya may pattern po nagagawa. kasi yung bilog. Dapat tinuturuan yung ganong tao. Pag hindi alam, tinetrain, tinuturuan, hindi kahit kinagagalitan. sabihin po namin ng paulit-ulit sa kanya, yung matapang pa siya. Matapang pa. Di ba sinabi din naman ni Marjorie, may kasama silang gumagawa. Kung paulit-ulit na ganun, magagalit talaga ako. Nakakapagod po kasing paulit-ulit eh. Kada gawa niya po, iuusog ko po ng konti yun. Tapos magmumugmug pa po ako. Yung sinasabi po niyang papel na bilog, hindi naman po kasi pantay-pantay halos lahat. Iisa ang size, iba-iba yung size. Siyempre kaming gagawa, susunod kami dun sa bilog na papel. Oh, di ba? Ang problema nga daw, malaki. hindi makasunod yung pinsan mo. Totoo ba yun? Minsan po kasi talagang malaki yung papel. Yun yung sinusundan niya. Kaya akala na ito siguro. Akala na ito, lumalagpas sa papel. Meron po Magkaiba ng talagang reference. malaking papel, sobrang malaking papel, tapos meron pong maliit lang na papel na kailangan ihahabol mo naman siya doon sa naunang papel para magpapantay. Okay. May mga sizing pala ito. May nalaman pa tayo ditong bago. Ito palang kanyang pinsan ay may anak na 14 years old na ganon din. Ano siyang asawa? No, lang siya, binuntis lang. Oh, nabuntis. Okay, so solo parent. Meron kayong provision sa barangay. Okay. O eto na. Ang mismong nilalait na no read and write daw. Nandito siya ngayon kasama natin. Ani, humarap ka na. Okay, Ani. Kumusta ka? Mabuti po. Mabuti ka naman. Mabuti naman. Okay. Ano ang mga sinasabi sa'yo ni Tinay? Nilalait po ako, di ako marunong magbasa, magsulat. Okay. May anak po ako, isa. Ano pa ang mga naririnig mo na masasakit? Nasasaktan po ako. So pagka nasasabihan ka ng ganon, ano na lang ang ginagawa mo? Tumatahimik na lang po ako. Tumatahimik ka na lang. Yun po yung inaano ko sa kanya. Hindi siya marunong lumaban. Hindi siya marunong lumaban. Oo. So ano ka ba? Nasisigawan ka ba? Sinisigawan po ako. Tapos yung kalagayan naman ng anak mo, Ani, bakit hindi siya nag-aral? Di marunong din magbasa, magsulat po. Okay, so yan ang panig nila, no? Hindi na daw matiis, kaya eto na, umabot na po dito sa face-to-face. Ito naman po ang magpapatunay na walang nangyayaring pambubuli daw. Ang kakampi ni Tinay, si Lizelle, humarap ka na. Sabi mo wala pong pambubuli na nagaganap. Paano niyo po ito na-conclude o naisip? Kasi po, tuwing gagawa po sila, magkakaharap po sila. Bali po kasi to, hilig biruin ito. Bali sa kanya, lagi lang niyang binibiro to. Na siguro. Laging half-meant ang biro, kasi right? Ito kasi mapagbiro to. Mapagbiro siya.
Sila naghaharutan sila pag gumagawa kami. Naghaharutan sila. Anong klaseng biro? Sige, Yun nga, para example. Tulad niya, pagka nagkakamali siya ng gawa. Ano ba yung gawa mo? Ayusin mo naman yan. Yan. Akala ni Tinay pabiro. Tanungin natin si Ani. Ani, anong pakiramdam mo pag ginaganong ka ni Tinay? Nasasaktan po ako. Oh. Walang rason para ang mga kagaya ni Ani ay magsinungaling kasi anong makukuha niya? Kaya nga po. Di ba kamalian niya yun, kahinaan niya yun, maaano pa, di ba? Bakit nga ba may mga mahihilig pumuna? Sa modernong panahon, yan ay talagang bawal na. Pero may mga mahilig pa rin pumuna sa kakulangan ng iba. Pero hindi napapansin ang kamalian ng sarili. Ayun. Brother June, bakit may mga taong parang yung hindi kasing kasing level ay lalong inaapi? May tendency ang tao na kung alam mong hindi mo kapantay, kaya mong tapakan, Lalo mong tatapakan, Pero sa isang mabuting Kristiyano, hindi dapat gawin. Dapat unawain natin yung less fortunate. Kay Tinay, mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo, maaaring si Tinay kaya niya ginagawa yun o kaya niya ginawa ay sapagkat hindi pa niya naunawaan. Ngayong umaga, maaaring naunawaan niya. So wag nating idiin si Tinay, May pagkakataon na magbago ang lahat. At ate ko ring, siguro gusto ko ring tawagan ng pansin ng ating pamahalaan dahil marami na ako nakitang pagkukulang na kailangan ng ating mga kapatid na katulad niya na magkaroon ng special education center, SPED. Wala pa bang ganon? Meron pero napakamahal, ate ko ring. Sa Pangasinan po kasi napaka-limited. In fact, sa Manila, 6 lang po ang centers na ganito. And then here in Quezon City, I think it's about 8. Pero ang hirap po ng access. Dahil kasi yung iba palaging sasabihin, asan ang assessment? Pag walang assessment, hindi po nakakapasok. Ayun. At marami tayong ngayon marami tayong nakikitang mga kabataan na ganyan. May kakulangan na kailangan ng guidance talaga at nakukuha sa SPED Center. Sana ang ating pamahalaan makagawa ng tulong para matulungan itong mga ito. Napakamahal po ate ko rin talaga ng pagpapadala ng mga estudyanteng ganyan. So, pag nakita natin ng taong katulad dito, hanapin natin ang mukha ng Panginoon, ang larawan ng Panginoon sa Kanya. At makikita mo kung paano magbago ang pagkatao mo. Ayan. Hirit ni Dr. Love, si Maria Carmina. Sabi niya, huwag tayong masyadong mapangmata o mapangapi sa kapwa, lalo na no read, no write pa pala si ate. Lahat naman tayo nagsimula sa wala tayong alam, di ba? Oo nga, privilege tayo na kapag-aral tayo, pero walang rason para maliitin natin sila. Bad yun, di maganda. Roberto Ignacio, gusto ko maging kulam sa harap ng mga kaibigan ko na isasakay ako ng walis o mop at wedge hat para tatakot sila sa akin. Roberto Ignacio talaga, Eunice Pepito, wag mang ape. Karma is real. Sige, kayo rin. Iba gumanti ang karma, baka mabaligtad ang sitwasyon. Kayo ngayon na mag-suffer, di ba? Si Riza Templadong parang kape ng San Pedro Laguna, sabi niya, dapat po, Brother June, wala na pong nambubuli kasi po lahat tayo ay anak at mahal ng Diyos. Hindi naman kasi tama yun nambubuli, di ba? Hindi yung tama yun. Lanza Villion, nakakaawa po si Tinay sa episode, nakakalungkot na talamak ang mga serye ng bullying kahit sa workplaces. Can you imagine, gumagawa lang sila ng basahan? Basahan? Gaano karaming basahan na nagagawa nila para kumita ng 500 piso? Hirap na hirap sila. Mahalaga na magmalasakit tayo ng totoo na hindi puro salita lamang. Sa mundong ibabaw na puro panghusga, matuto tayong umunawa kung sinasabi nating Kristiyano tayo talaga. Yan. Ay nako, walang matutuwa ho dyan sa mga pinaggagawa ninyo pagka kayo mapangmata, mapangmaliit sa kapwa nyo. Ganun pa man, kay Lanza Villion, maraming salamat daw, sabi ng production staff natin, sa Bagnet at Cornic mula sa Ilocos. Yan. Paakyat na raw si Lance. Paakyat. Nasa guard na?
Talaga? Are you serious? May dala siya na magnet? Uy, tigilan niyo ko. Hindi tama yan. 19 na minuto. Makalipas po ang alas 9 ng gabi. Ano yan? Bagnet? May bagnet talaga siya? Wow! Matindi. Pinadeliver niya. Nakakayaman kay Lance. Pero, thank you, Lance. Pero ibig sabihin niya, makakatikim kami ng tunay na bagnet galing sa Ilocos. Maraming salamat. Thank you. I love you, Anil. I love you too, Lance. I love you too. Every day of the year. Alas 9:20. Ito mga nag-text sa atin, Francis Anthony Gador. Shout out daw and happy birthday sa anak ni Maria Juanita Baisa na si Aaron Baisa. Happy birthday! Buhat sa Antipolo City. Yek Lopena, magandang gabi ng San Pedro, Laguna. Lance Abilion, Brother June, magandang gabi at sa lahat ng mga listeners. Sana po ay maibigan po ninyo ang muntikong pasalubong sa inyo watching from Sampaloc, Manila. Natanggap na raw namin dito. Maraming salamat, Lance. Naku, pagdadasal ka ng lahat ng taga rito. At bukas sa pagkain namin ng bagnet. Parang gusto kong isabayan sa Pansit Canton. Alright, si Angelita Banatao ng Pateros ay binabati ho natin. Magandang gabi. Belen Virtudazo ng Paranaque, Abraham Hulsi. Nagpapacheck ng attendance ng Barangay Katwiran 1, Baco Oriental, Mindoro. Vicky and Cabo, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Emilia Mar, Catalina Santiago Tolosa, Brother June. Lagi ko nakikita ang pangalan mo po sa Eastwood. Taga Circulo Verde po ako. Maraming salamat po sa inyo, Catalina Santiago Tolosa. Isang malaking karangalan po na mapalagay ang aking pangalan dyan sa Walk of Fame sa Eastwood. Thank you very much, Catalina Santiago Tolosa. Engineer Mercy Santos, na kasama nating nag-lunch kahapon sa Makati sa isang hotel dyan, New World Hotel sa Makati. Kasama si Mike. Mike, maraming salamat ha. Si Mike Taquin, Mike Wong. Maraming salamat siya. Nag-treat sa amin sa aming lunch kahapon. Thank you. Lori Feria Flores ng Pasay. Good evening and happy listening. Mary Grace Ortiz ng San Narciso, Quezon. Malayo ito. Magandang gabi po sa inyo. Welcome to Dr. Love. Marife Vito Melano. Evelyn Fortunado ng Real, Quezon. Julieta Sugitan, Dante Balbanida. Good evening. Buhat po sa Kalilangan, Bukidnon. Nanonood sa atin. Dante, thank you very much, Dante. Apopoy. Magandang gabi, maulang gabi. Nagpapabati lang po ang aking may bahay, si Felicidad de Cepida, at ang aming bunsong anak na si Sean Sigrid. Hindi niya pinalalampas ang 8:30 na hindi po nakakapakinig sa programa ninyo hanggang 10 o'clock. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi kay Felicia de Cepida, kay Marvin Zandro Riabad. Been a while nang huli akong nakabati dahil naging busy po dahil ikinasal na po kami ni Architect Marian Bernadette Villerio last October 30 after 10 years na magjowa. Wow! Buhat po sa North Caloocan. Congratulations and best wishes to both of you. Iba na ang buhay ng ng may asawa, ha? Al Villaflor ng San Pedro, Laguna. Lilian Panaligan Buen ng Paranaque. Alan Junco. Marjan Mamhot ng Paranaque. Juro Lopez ng Tagaytay, Cavite. Ralph Richie DG1. Enjoy po sa inyong pilgrimage sa Holy Land this month until December. Wala po ngayon. Magulo pa. Hindi muna kami bibiyahe doon. Baka sa February siguro malamang ay mag-Europe tayo. Angelita Agulo, magandang gabi. Batiin ko lang po ng magandang gabi at happy birthday
ang isa sa ating mga malapit na kaibigan at pilgrim natin, all the way from Metro Davao, ang butihing ina ni Amadeo Giorgio Gonzalez, si Mami Lorleen Gonzalez is celebrating her birthday today. Happy birthday! Happy Kantahan natin birthday. ang happy birthday. Kantahan natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday para po kay Mami Lorleen Gonzalez ng Metro Davao. Happy birthday po sa inyo. Exactly 9:25 is our time. Alas 9:30 ang tumpak na oras. Naranasan na ba ninyo o meron pa kayong kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa? Meron ba kayong kapatid, anak o asawa na nagtatrabaho sa ibang bansa? Nagkaroon na ba kayo ng opportunity na makapasyal sa kanilang kinaroroonan at makita ang sitwasyon ng kanilang buhay, paano kumikita ng pera, ano nangyayari sa kanila sa pang-araw-araw na takbo ng buhay, nakakapagpahinga ba sila? Ayos lang ba ang trabaho nila? Ito ay mga katanungan na dapat po nating alamin kung ang ating mga mahal sa buhay, kamag-anak, kapatid, asawa, anak, ay nasa ibang bansa at nagsisikap na maghanap buhay para ipadala sa atin ang bunga ng kanilang mga paghihirap para masuportahan tayo at matulungan tayo. Ito ang kasaysayan ng ating letter sender sa ating liham kasaysayan na itago natin sa pangalang Vanji ng Hong Kong. Ang wika ni Vanji, Dear Dr. Love, masama po ang loob ko sa mga kapatid ko dahil sa kabila ng lahat, hindi nila kayang maglaan ng kahit kaunting oras para sa akin. Itago niyo po ako sa pangalang Vanji. Ako po ay 29 anyos at namamasukan bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Halos 7 taon na po ako sa amo ko at pangatlong kontrata ko na po ito sa kanila. Wala po akong masasabi sa mga amo ko dahil mababait po sila sa akin maging ang mga anak nila. Panganay po ako sa 5 magkakapatid at dahil sa hirap ng buhay namin sa Marinduque, nagpaubaya na po ako para makapag-aral ang aking mga kapatid. Namasukan ako bilang DH dito sa Hong Kong mula pa noong 2018 at nakakapagbakasyon naman ako sa amin every 2 years. Sa huling bakasyon ko sa amin, naging masaya ang lahat, lalo na't maibigay ko ang mga bilin nila at nagbigay pa ako ng iba pang mga pasalubong. Masaya akong makita silang masaya kahit na alam kong wala nang natira para sa akin. Nakapagpakabit din ako ng CCTV sa sala at hapagkainan para ma-monitor namin ang mga magulang naming senior citizen na po. Bukod pa rito, masaya rin ako sa tuwing namo-monitor ko ang pamilya ko gamit ang cellphone ko at sa ganitong paraan nababawasan ang aking pagka-homesick. At dahil day off ko tuwing linggo, nanonood ako sa CCTV para lang makita sila. Kadalasan kasi nasa sala lamang sila tuwing linggo at nanonood ng TV or nakahilata lang sa sofa at sahig habang nagsa-cellphone. Nang minsang tumatawag ako sa isa sa mga kapatid ko, hindi po niya sinasagot ang tawag ko kahit hawak niya ang phone niya. Tumawag naman ako sa isa kong kapatid pero chinek lang niya ang kanyang phone at hindi sinagot ang tawag ko. Sinubukan kong tumawag sa isa ko pang kapatid pero hindi niya pinapansin ang tawag ko.
Dr. Love, ang sama po ng loob ko sa kanila. Akala siguro nila hindi ko sila nakikita sa CCTV. Gusto ko man lamang sana silang makausap at makabanding sa mismong day off ko kahit sandali lang. Pero hindi nila magawa yun para sa akin. Tinatawagan ko ang mga magulang ko at sa mismong araw na yun at kaagad nilang sinasagot ang phone. Dito ko na rin sinabi sa kanila ang tungkol sa galit ko sa aking mga kapatid. Napaisip tuloy ako, Dr. Love, siguro oras na para wag na ako magpadala sa mga kapatid ko para may maitabi naman ako para sa aking sarili. Mag-focus na lamang ako sa pagtulong sa mga magulang ko. May 2 pa akong kapatid na pinag-aaral ng college, pero dapat ko pa ba itong ituloy kung ang simpleng pagsagot ng tawag ko ay hindi nila magawa? Ayoko na pong magpadala ng pera, damit, bag, sapatos at kung ano-ano pa para magtanda sila. Hindi po sa nanunumbat ako pero ang dami kong isinakripisyo para lamang sa kanila. Ano po ba ang dapat kong gawin, Dr. Love? Gumagalang Vanji ng Hong Kong. Balikan po natin ang liham kasaysayan ng ating tagapakinig na si Vanji, buhat po sa Hong Kong. Maraming salamat, Vanji, sa pagtitiwala mo sa ating palatuntunan. Meron tayong kasabihan na nakikita raw natin ang kahalagahan ng isang tao kapag siya ay malayo na or hindi natin siya masyadong nakikita o nakakausap or kung wala na siya. Doon lamang natin nakikita ang kahalagahan niya. Kaya nga merong kasabihan sa Ingles, absence makes the heart go fonder, sabi nila. Ang kasaysayan po ni Vanji ay hindi nag-iisa. Marami ang mga kapatid natin, ang mga OFW, ang nakakaranas ng ganitong kasaysayan na mahalaga lamang sila, masaya lamang sila kapag meron silang tinatanggap na pasalubong buhat sa mga OFWs na uuwi sa Pilipinas. Lahat halos ng kaplastika ng mga kamag-anak natin makikita natin kapag tayo ay umuwi na ng Pilipinas. 3 kilometro pa ang layo mo, nakangiti na sa'yo. At ang ngiti nila talagang from ear to ear. Lalo pag alam na meron kang pasalubong. Yung iba, kapag hindi naabutan ng pasalubong, talagang masamang-masama ang loob. Na parang utang na loob mo sa kanila na pasalubungan sila. My goodness! Hindi na nila naiisip kung paano ka nag-ipon. Paano ka nagpakasakit, nagpakagutom para lamang maipon mo ang pera mo at makabili ka ng mga sale items na maiuwi mo sa Pilipinas. Normal yan sa mga umuuwi na mga OFW dito sa ating bansa. Gusto mong makita mga kamag-anak mo na talagang ubod ng saya at tuwan-tuwa na makita ka. Yun yung panahon na uuwi ka sa Pilipinas na may dalang pasalubong. Pag walang pasalubong, unti-unti na yan mawawala sa paligid mo. Yan ang nakakalungkot. Siguro yung mga kapatid mo, hindi sanay na merong CCTV sa loob ng bahay nyo. Kung ako nga, kadalasan halilimutan ko, meron palang camera nakatutok sa akin sa living room. Ligtas lang ako sa bedroom ko. Lahat ng sulok ng bahay ko, ultimong rooftop, merong CCTV, camera. Ako na nga nagpalagay nun Nalilimutan ko pa minsan. Di ba? So, walang naitatago sa CCTV. At yun ang masama. Kasi itong si Vanji from Hong Kong,
nakamonitor sa kanyang cellphone doon sa kanilang CCTV camera. At nakikita niya yung mga kapatid niya nandun sa living room. Pag tinatawagan niya para makausap, titingnan lang yung cellphone, ibababa uli. Aba, ano nga naman ang magiging pakiramdam ni Vanjie? Kung lahat ng paghihirap niya, lahat ng pagtitiis, nagkakanggugutom siya para lang makaipon ng papasalubong sa kanyang mga kapatid. Tapos tatawag ka, hindi sasagutin ng telepono. Kitang-kita mo sa CCTV, ayaw sagutin ng telepono. Bakit? Baka nanonood ng telenovela. Pero my God, kapatid mo ito na nagbigay sa'yo ng sapatos, ng sneakers nang umuwi siya. Ito yung kapatid mo na nagbigay sa'yo ng KitKat nung siya'y umuwi. Ito yung kapatid mo na nagregalo sa'yo, yung mga ibinilin mo pa sa kanya. Nagbilin pa kayo kung anong iuwi sa inyo. At talaga nagtiis ng gutom ang pobreng Vanjie para mabili yung gusto nyo. Isang tawag lang sa telepono, pinag-aaral pa kayo sa kolehiyo? So, how would you feel kung ikaw si Vanjie? Alam mo, Vanjie, lagi kong pinapaalala sa ating mga kababayan, na mga OFW, na nagsusuporta sa inyong pamilya dito sa Pilipinas, okay lang po na tumulong tayo. Pero mahalaga na bago mo mahalin yung iba, mahalin mo muna ang sarili mo. Kasi darating ang panahon, baka kung kailan matanda ka na, Vanjie, at hindi ka na makapagpadala ng pera at wala ka ng hanap buhay, baka talikuran ka ng mga sinuportahan mo at tinulungan mo nung kalakasan mo. At yan ay nangyayari. Kaya kung ako ang tatanungin mo, Vanjie, yung mga kapatid mo na mga nag-aaral na sa kolehiyo, ibig sabihin yan, they are of age. Pwede silang maghanap buhay, pwede nang magtrabaho para working student at matapos nilang pag-aaral mo. Hindi naman sila sumusuporta sa mga magulang mo. So, kung hindi nila nakikita ang kahalagahan ng iyong paghihirap, ano pa ang purpose ng pagsuporta mo sa kanila? Kung ngayon pa lang nakikita mo na ang kawalang utang na loob ng mga kapatid mo sa iyo. Kung ako ang tatanungin mo, huwag mong itigil ang suporta sa iyong mga magulang. Suportahan mo sila sa kanilang pagtanda. Yan ay tungkulin natin ng mga anak. Tungkulin natin na ipadama sa ating magulang ang ating pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila, sa kanilang pagtanda. Subalit, gusto ko rin sabihin sa iyo, mas makabubuti na maglaan ka para sa iyo. Save a little for yourself. Pag-ipunan mo na magkaroon ka ng konting pera na kung sakaling mag-retire ka na at mapagod ka na sa paghahanap buhay mo at pamasukan mo bilang DH, pwedeng meron kang puhunan na magagamit mo dito sa bansa. Hindi masama na magmahal ng iba. Pero una mong mahalin ang sarili mo sapagkat ito ang masakit na katotohanan. Kapag ikaw ay tumanda at wala kang hawak na pera, mawawala ang mga taong tinulungan mo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.